Pagbobotohan po ng plenaryo ang committee report kaugnay sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang dalawang reklamo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Please raise your right hand. Matapos bumoto ang House Committee on Justice na insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kailangang gumawa ng report ang komite na pagbobotohan sa plenaryo kung nasaan ang susunod na hamon. Pagbobotohan ng lahat ng kongresista kung pabor sila sa report ng Justice Committee. Kailangan lang ng 1/3 o 105 na kongresista para tuluyang mabasura ang report. Ayon sa chairperson ng komite, wala pang nangyayaring pagbaligtad ng plenaryo sa Justice Committee report. Pero sakaling mangyari yan, When reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. kung tatanggapin naman ang report, tuluyan ang mamamatay ang impeachment complaint. Mismo ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa Masa et al. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, aminadong mahihirapan silang makakuha ng boto sa plenaryo. Pero gagawin pa rin daw nila ang lahat para makumbinsi ang mga kasamahan sa Kamara. Tutuloy pa sa plenaryo sa may boto pa ron. Even though there's a slim chance, hindi pa rin tapos. Mahirap na mag-expect na mababago sa plenaryo. Pero umaasa tayo sa taong bayan na mas magiging malakas yung panawagan nila na magkaroon ng pagdinig. Bukod dyan, yung hinahanap kasi na big fish ng ating mga kababayan. Well, tingin ko wala akong chances na makakuha ko ng 1/3 Zero. vote. Nil. Well, they might get some votes, Oo. but not 1/3 of all members. Kaya pinag-aaralan din ng Makabayan Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema. Di pa tiyak ang magiging argumento roon. Pero sabi na naghain ang unang impeachment complaint, hindi pa naman dapat pinagbotohan sa komite ang mismong ebidensya na sa paglilitis pa ng impeachment court dapat tinalakay. The House Committee on Justice went beyond the very standard established in the House rules on impeachment proceedings. Because Section 4 of those rules simply states that for there to be a finding of sufficiency and substance, there must be a recital of facts constituting the offense and determinative of jurisdiction. Kailangan maging legalistic impeachment process to eh. Okay. Kasi constitutional, legal, and political process impeachment. Right. So, on technical grounds, personal knowledge and authenticated documents, ito, pinatawid ho natin to substance para ma-air po talaga nila yung pong batayan ng mga impeachment. Sinagot naman ng committee chairperson ang punang tila ipinagtanggol ng mga miyembro ang Pangulo. We do not deny that somehow this is a numbers game, no? But in all fairness sa lahat ng mga members ng Justice Committee, the Filipino people were able to witness the extensive and exhaustive deliberation that we did in the determination not only of substance but even in form, di ba? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.